So, ito yung hybrid 1 kilowatt 12 volt system natin. No? So, sa ngayon, yan, ay good naman ang ano niya, performance niya. No? Medyo maugong lang yan. Yan yung mismo MPPT niya. May blower na internal din sa loob. Then, dito meron din blower dyan sa ilalim para sa inverter niya. No? So, try natin. No? Itong motor ko yan. Ang wattage nito ay nasa around yan 3.37 no o 0.37 kilowatt yan, or 0.5 horsepower. Okay, so para makita natin na hanggang ganun yung horsepower niya, no, so meron dito tayong wattmeter. Okay, so patakboy natin. Sa ngayon ay 1.1 watts, no. So ito yung ano ko, yan. Tubo yan. So almost 5 days ko nang ginagamit to, no, yung sa motor. So natin. Umandar siya, no. Tingnan natin baka lumipad. Ayan. So makikita mo dito ay yan, 273 watts. So nakita ko dito sa MPPT natin dito sa internal niya, no? So nag-harvest siya ng 500 watts din. 600 watts yung solar panel ko sa taas. Then ayan. So nilagyan ko ng mga breaker yan, no? Ayan. May surge protection din. So wala tong ATS pero meron ditong manual transfer switch if ever na kailangan mo mag-charge through utility, no? If ever walang araw, katulad niya walang araw. Pwede mo i-charge yung battery mo through AC. So nata-transfer natin yan. Then ito mga outlet natin, pwedeng solar, pwedeng AC rin dahil nga meron tayong manual transfer switch dito, no. Then yung charger ng solar, yung charger natin na mayroon din ano, breaker. Then ito yung sa mismong out na, no, AC. Then nandito yung external natin na battery breaker, no. So if ever na merong kaibang nangyayari, no, pwede mong i-off kagad, kaya nasa labas yung DC breaker natin. So yan, good naman yung ano ko rito, ano, Samdong 1 kilowatt. Okay. So siyempre titingnan natin pa. So re-review pa natin maigi yung mismong inverter na to, no? Pero sa ngayon, yan, pwede natin i-offer. So ang offer naman ni manufacturer ng inverter ay marami siyang pyesa na pwedeng pamalit, no? At naka-warranty naman. So yan, ang mismong hybrid natin, no?